Ang San Antonio ang isa sa mga team na naghahabol kay Trae Young via trade sa offseason. Ang isang report doon nilagay na ang possible trade details na pwedeng ibigay ng San Antonio para kay Trae Young dito sa Atlanta Hawks. Kasama dito si Keldon Johnson, Devonte Graham, number 8 pick ng 2024 at 3 pang first round pick. Dalawa doon galing sa mga trades nila dati. So actually, kulang pa yung nilagay doon in terms ng player. Malamang may sasama pa dito isang team dahil si Keldon Johnson at Devonte Graham may combine na nasa $31.6 million sa kontrata. Si Trae Young aabutin ng $43 to $48 million na kulang pa yun ng at least $12 million sa package. Nilagay din sa report na untouchable sa San Antonio si Devin Vassell at Jeremy Sohan. Naghahanap ang San Antonio ng isang point guard na pwedeng isama kay Wemby na may sinubukan na dati si Coach Craig. Si Sohan ang nilagay niya bilang number 1 position. Ang gusto dati makuha ng San Antonio or nasa rumors dati na point guard si Ben Simmons. Ang GM pa ng Nets malapit kay Coach Craig si Sean Mark. Si Ben expiring contract na sa susunod na taon. Big point guard, defensive player, yun nga lang hindi shooter at injury prone na rin. Si Trae Young nag-a-average ng 25 points, 2 rebounds, 10 assists, 43% sa field at 37% sa 3-point area. So parehong Hawks at San Antonio papasok ng rebuilding process. Pero yung San Antonio kasi nasa process na, yung Atlanta Hawks ang magiging problema nila yung kanilang payroll. Katulad ni Ben at ito si Trae Young, may isa pang player ang nadidikit din ng pangalan sa San Antonio. Logically, sa salary cap pwede mapapirma ng Spurs si Miles Bridges. Pinaka-ideal din doon ang sign and trade dahil sa bird rights ni Bridges para makakuha pa rin siya ng long-term contract. May average si Bridges na 21.7 rebounds, 46% sa field at 34% sa 3-point area. Dati tinanggihan niya yung $60 million na contract extension na offer ng Hornets. Doon din nag-antay ang San Antonio kay Bridges na almost 2 taon na. Mas ideal sa package at salary cap si Bridges kumpara kay Trae Young. Point guard yung hinahanap ng San Antonio na meron namang ibang option pa sa market, pero yung kay Bridges free agent siya doon. Pwedeng makuha yun ng San Antonio kung tataasan nila ang offer at hindi matatapatan ng Hornets. Sa ibang balita naman, walang Joe, imbes na kung sino ang maging first overall pick ngayong taon, si Bronny pa rin ang nakatuon ang media. Si Bronny maitutulad kay Austin Rivers, yung anak ni Doc Rivers na yung iba kasi ang kilala lang si Austin Reeves. Kinumpara si Bronny kay Austin Rivers na pwedeng maging role player na nagtagal sa NBA. Pero si Austin Rivers dati, number 1 rank sa ibang mga website papasok ng college. Mas mataas pa ang rank niya kay Anthony Davis na pili ng Pelicans noong 2012. Sinabi na rin naman ni Rivers na katulad niya si Bronny dahil sa tatay nila. Naging relevant sila sa NBA. Kaya tinuturong dahilan kung bakit nagkaroon ng magandang season itong si Austin Rivers ay dahil naglaro siya sa Clippers noong 2018 na ang coach ay si Doc Rivers. Nilagay na rin doon na interesado ang Dallas na kunin si Bronny para maengganyo si LeBron pumunta sa kanila. Magiging backup point guard ni Bronny si Luka at si Kyrie. Wala lang, sarcastic lang yun. Ito talaga yung bagay na mapunta si Bronny na team na subok na sa mga players. Dahil ang sinabi rin naman dati na Rich Paul, yung interesadong team kay Bronny sana yung pwedeng mag-improve sa kanya or mag-develop. At ang team na pwedeng kumuha sa kanya, Indiana Pacers. Sinabi na rin mismo ni Rick Carlisle na si James Jr. ay mapipili na mas mataas sa number 50. Ang Dallas kasi number 60, ang Lakers number 56, ang Golden State number 53 sa second round. Kung lalagpa si Bronny sa first round, nakaabang daw ng Indiana na meron 3 pick sa second round, 36, 50, and 51. Actually, may 2 pick doon na forfeited. Dagdag pa ni Rick Carlisle na pagmulta na siya this season at tinake ng iba yon bilang hint or palatandaan na sila ang kukuha kay Bronny sa draft.